extra service. Hello guys! Welcome to the very first episode of Extra Service! And super excited kaming gawin to, yung mga ideas namin talaga na para dito talaga sa segment na ito. Yes. Yes. Yung kumain, tumikim ng iba't ibang food. Mag-travel. Oo. At ipaalam natin sa iba pang mga viewers kung ano yung Take natin sa mga Yes, kung anong pagkain or sa mga pupuntahan natin. Pero syempre, hindi lang mga food ang i-review natin dito. Pwede ring lugar or mga kung ano man. coffee shop. Depende. Sabihin mo na. Coffee shop, ganyan. So, for our very first episode, ang itatry natin ay mga lomi. Lomi, Batangas. Yes, pero ang kakaiba dito is yung mga nanalo sa season 2 ng Balisong Channel na contest nila, yun yung mga pupuntahan natin. Yes. Makikita nyo sa screen na to, yung mga nanalo per district. Yes. Last year pa namin talaga gustong gawin to, pero this year lang talaga namin siya nagawa ng paraan. Super excited kaming gawin to kasi 6 na districts ang ating pupuntahan dito sa episode na ito. 6! Sobrang dami naman. Sa 6 na districts na ito, may isang nanalo kada district. So, ibig sabihin, 6 na grand winners ang titikman natin na lomi. And of course, gumawa kami ng aming Sariling. criteria. Yes. Na sana ay Matuwa ang kayo. madla. Etong criteria na to, para sa amin lang naman to. Kumbaga, personal ano natin to. Personal take. Yes. And baka makakuha rin kayo ng ideas dun sa mga lasa at sa mga kung ano-ano pang i-review namin. So, ngayon naman, i-discuss namin sa inyo ang ginawa-gawa namin na criteria. So, ang una naming i-rate ay yung lasa level. Masarap ba or gutom lang tayo? Yung flavor, yung balance, at kung babalikan mo ba talaga. Plus points kung mapapagrabe ka sa first bite. Next naman is sulit factor. Worth it ba sa presyo? Tama ba ang presyo sa dami at quality? Pangmasa ba o pangminsanan lang? Ang susunod naman nating i-rate dyan, guys, is yung travel feels. May mga parking ba? Madali puntahan? Nakaka-excite ba puntahan? Vibes ng place, view, and ambience. Chill or may kwento. Number 4 naman is Pinoy pride or uniqueness. Ito yung may something special ba sa kanilang food? May local touch ba? Cultural? May kwento ang pagkain o lugar? At yung tipong dito lang ito makikita. And last naman na ating i-rate is yung balik-balik factor. Babalikan ba natin o one time lang? May dahilan ba para bumalik? I-recommend mo ba sa tropa, pamilya, or jowa? Yung mga kabaitan ng crew, kasama rin siya dito. So, pagkatapos namin puntahan tong 6 na lumihan na ito, ay magkakaroon kami sa dulo ng final verdict. Ang una ay 0 to 10, skip nyo na. 11 to 15, pwede na kung nandyan ka na. 16 to 20, solid fine. 21 to 25, guys, dapat nasa bucket list nyo na to. So, wag na natin patagalin. Kumunta na tayo sa District 1! Andito tayo sa District 1 sa Quimianes Lomi House sa Barangay Putol, Tuwi, Batangas. Kasama namin sina Daddy, sina Tatay at si Soren. Kasi taga mga Tuwi din kami. Ayan. Let's go na! Ano yan? Okay, let's go! Grabe yung kanila chicharong bulaklak. Hindi siya tinipid. 3 agad. And meron siyang chicharon, tsaka bala, tsaka lumpia. Ang pinakauna titikman ko muna dito, ito, walang Toyo. walang toyo. First time ko rito. Ano? First time ko rito. Ang sarap. Daming tapi. Parang sariling gawa. Tikman na natin. Ano? Sarap na. Sobrang sarap. Sarap. Sobrang sarap ng sabaw. Pero yung kikiam nila, Normal. normal na kikiam. Pero meron silang ganito. Yung taba din ng baboy, tabaron. Ano yan? Sarap sobra. Ang sarap. Pati yung lumpiang Shanghai, sobrang OA. Sobrang OA, sarap siya. Sa totoo lang, sa lahat ng natikmang kong lomi dito sa First District, ito ang pinakamasarap. Okay, so ngayon tapos na tayong kumain dito sa District 1 and it's time to rate. Ba't nag-bake? Si Soren hindi na natin tatanungin dahil Kasi nagkanain niya sisig. sisig. Tama ba yun? So ngayon naman it's time to rate etong District 1 Quimianes Lomi House. Sa lasa level, ano para sa'yo? Lasa level sa akin is 5. Sa akin din 5. Kasi sobrang sarap yung sabaw, tapos napakalapot din. Yung hinihingi ko sa lomi na lapot,
nabigay din dyan. Nagulat ako sa toppings. Hindi ko in-expect yung toppings. Oo, yung mga Grabe. toppings na sasarap din ng luto. Sobrang sarap. Pati yung noodles, ang sarap. Yung mga toppings din, hindi siya basta lang nilagay. Sila gumawa, pati yung mga tabaron. Lumpia. Lumpia Shanghai. Sarap. Tsaka yung chicharon makrunchy. Anong rating mo naman tayo? 5. Napakasarap ng timpla nila. Parang siya nga pinakamasarap dito sa First District. Hindi ko lang makain ng ibang toppings dahil bawal sa akin. Yung chicharong bulaklak at saka yung chicharong baboy. The rest, tinikman ko, okay naman. Masarap. 4. Yung noodles, hindi ko masyadong type. Pero yung toppings, okay. Ang sarap ng chicharong bulaklak. Sulit factor. Magkano ba yung ating in-order? 150. Para sa akin, 5 din. Kasi nga sobrang OA na nung toppings talaga. Nagulat ako, 3 chicharong bulaklak talagang parang sobra yun for me. 4.8. Masyadong mahal pag gusto mo ng double toppings. Sila yung the best for me sa pinakamurang lomi dahil 50 lang. Pag gusto mo lang kumain ng lomi. Pag may 50 ka, Pwede na. 5. Sa mga non-seniors, it's 5. Sa mga senior, 4. Kasi hindi mo makakain yung ibang toppings na pagkasarap-sarap sana. 5. Bakit? Sa loob ko, masarap. Mas ako nagbayad. Travel feels. Sa travel feels naman, para sa akin, 4.6. wow. Kasi medyo yung papasok dito, medyo mahirap siyang hanapin. Walang karatula sa labas. Ako naman bibigay ko sa kanila ay tumataginting na 4.4. So pag galing ka na Maynila, medyo malayo to. So pag dadayuhin mo talaga, kailangan mag-effort ka. 4.5. Bakit? Kasi may enjoy mo yung from Manila hanggang dito sa bago ka pumasok sa area nila. Dadaan ka ng Tagaytay, di ba? Yung view ng Taal Lake, magandang travel. Tapos hindi ma-traffic kung hindi weekend. Kaya lang talaga pagpapasok dito, mababa ang rating ko. Yung pagpasok ay talagang mahirap hanapin. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, if your product is good, talagang hahanapin ka kahit nasang liblib. Yun po ang nangyayari dito. Kahit liblib siya, hinahanap pilit kasi napakasarap. 2. Bobo kasi ako sa lugar. Unang-una, bobo ako sa lugar. Wala akong makikitang karatula sa kalsada. Paano? Tapos, pagpasok mo, ubod ng sikip ng iskinita. Reasonable naman na. Para sa mga biyaheros din, di ba? Number Ano ba ako ano yun ang ano niya? Pagka pinakita niya. Pinoy pride or yung uniqueness niya. For me, 4.8. First time ko makita ng gano'ng karaming chicharong bulaklak sa lomi. Talaga naman parang ako na yung sumuko. Tumataginting na 4.8. Bakit? Feeling ko ang nagpayinig sa kanila is yung manamis-namis nilang sabaw. Yung sabi ni Daddy, Oo. kaso by preference siya eh. Kung hindi gusto din nung kumakain na medyo manamis-namis na sabaw, hindi nila magugustuhan. 4.7 ako. Hindi ko alam kung nasaan yung lasa, kung nasa sauce, pero parang kakaiba yung sauce eh. Wala akong natikman na lomi anywhere sa First District na ganun ang lasa ng sauce. Kaya na medyo unique talaga. Tapos nagulat talaga ako sa toppings, di ba? Paglabas, ano ba yan? Okay naman, kaya lang ang rate ko siguro mga 4.1. Bakit? Kasi ito, masarap siya, kaya lang yun nga sabi ko, ayoko ng matamis. Manamis-namis kasi yung sauce niya. Ako, magaling kasi ako dyan sa tikiban ng pagkain. Alam ko pagka medyo hindi maganda yung gawa, alam ko kaagad sa lasa. Last one naman, balik-balik factor. Para sa akin, 5 to. Kasi ilang beses na rin tayo kumakain dito. Kasi nga taga dito lang tayo, malapit lang tayo dito. 4.5. Bakit? Sa perspective lang to ng mga taga Maynila. Mahirap siya puntahan, hindi siya super mababalikan mo agad. Pero, na-counter naman siya nung Lasa. lasa na Worth talagang it. hahabulin ko. 5. Bakit? Balik na ako bukas. Ang bilis. 3. Bakit? Kasi nga, ang hirap puntahan, malaki sasakyan ko, ang sikip. Baka ako masabit, makakatikim nga ako ng manamis-damis, tapos masasabit sa sakyan ko. Magbabayad pa. Pero yung toppings talaga, sobrang sarap para sa akin kasi mga favorite ko yung toppings. Special mention na lang sa Soren. Masarap yung sisig, siguro 5. Wow! Masarap talaga yung sisig nila. Tinikman ko yung sisig ni Soren, masarap. So, yun lang ang aming rating dito sa District 1. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa District 2. Okay, so ngayon naman nandito tayo sa District 2, Joe Boy's Lomi House, San Pablo Street, Poblacion 1, Bawan, Batangas. And of course, meron tayong kasamang special guest ngayon, si Kuya AJ. Nandyan siya. Hi! Hello! So, let's go na!
Salamat po. In fairness sa kanilang sausawan, chili oil ang nakalagay. So, kakaiba yun. Parang kumingi pa rin ako ng sili. Humingi ka pa rin. Pero initially, yun yung ano. Yung offer. Wow. Try na natin. Sisisit. Ang sarap, CJ. Tigin muna tayo ng wala pang toyo. Smell taste. Uy, ang bango. Ang sarap yun. Ang lomi din nila, hindi yung nag-extra plate. Wala silang binigay na plate. And ito, iba rin yung color niya. As in, parang Brown. brown. First time ko mag-chili garlic dito. Ang sarap din pala. naman. Ang sarap nga. Kasi sa milk yung laman. Masarap pala pag may bawang, ate. First time ko din. Yung chicharon medyo nasa generic lang din yung ano na. Pero yung mga laman, masarap yung pagkakagisa. Yung luto, pala. Okay, so ngayon naman, i-rate natin ang Joe Boy's Lomi House. Yes. Sa number 1, lasa level. Sa akin, 5. 5. 5, no? Ang sarap. Nasa level 5. Hindi ko na ma-explain. Wala na akong dapat i-explain. Sobrang Ako, sarap. Ang lasa nung ano niya, nung sabaw, is very maumami. Oo. Which is I super like. And also, napakalapot. Na super gustong gusto ko din. So, nagsama yung dalawa. At talaga namang ako'y napawaw. Sarap. Kahit walang toyo, yung sabaw, sobrang sarap. In fairness din sa toyo nila, mayroong chili garlic na first time nating na-try. Kasi kung ano yung inihahayin sa amin, eh yun yung kinakain namin. Kasi baka may dagdag something. Oo. Eh yun nga, ang ganda ng combination. First time ko yun, Ang chili sarap. oil. Number 2 naman is Sulit Factor. 80 yung special. Pag double toppings, 120. 5 din. Five Sobrang na. sulit. 4.7! Kasi yung lahok niya is medyo nauntian lang ako ng konti. Alam ko parang kaya pa. 5 sa akin. Oh, Iba talaga. Mura na pero napakasarap talaga. Okay, number 3 naman is Travel Feels. 4.6. Yung parking medyo nahirapan tayo. Ang maganda naman doon is merong City Mart Bawan na po pwede mong parkingan. Lalakarin mo na lang, ganyan. 4.2! Una, wala sa walang parking na maayos. Hindi naman kasi nila kasalanan daw kasi nasa bayan talaga. Yung palengke ay talaga namang katabi lang nila. Nasa likodan ata sila pero nandun lang sila sa area na yun. Ang parkingan nyo is dun sa mall pa pagka hindi kayo sinuwerte dun sa gilid. Pero pag sinuwerte kayo sa gilid, the best. Meron naman. 4.3. Okay naman sa akin kasi mahilig din ako sa mga bayan-bayan, ganyan. Tapos napakalinis naman nung lugar nila. Pinoy Pride or Uniqueness, 5. Na-amaze ako doon sa sausawan na binigay nila sa atin na may chili oil. First time ko kasi Mahainan. mahainan ng ganun yung sausawan. Yes, oh. Tapos may bawang na rin siyang kasama, ganyan. So, nung natikman ko talaga siya, sobrang perfect siya dun sa Lomi. Yes. Ako naman, Mic drop. feeling ko ako ang bibigay ko sa kanya ay tumataginting na 4.5! Ang taas din. Kasi yung mga lahok nila is masarap din. Pero yun nga, yung sa chicharon, feeling ko kung naggawa sila ng sariling touch sa chicharon na hindi nandun sa generic side, mas maibubuga pa nila yung pagka-unique. 4.8. Wala, nag-enjoy ako dun sa nila, sa usawan nila, sa may chili. Pero masarap din talaga kasi mga lahok. Kakaiba, kumbaga, sa lahat na natikman kong Lomi, sila yung The top best. 1 ko ngayon, ganyan. Okay, number 5 naman, yung balik-balik factor. 4.8. Kasi sobrang bait din ng staff ni ate. Worth it siyang puntahan. Oo, worth it dayuhin. So sa akin naman, balik-balik factor is 2! 4.7! Yay! 7 for God. God number. Yes, kasi malapit sila sa simbahan. Babalikan ko sila dahil masarap yung Lomi. Sobrang sarap ng flavor. Balancing-balanse. Tapos, yung parking lang talaga yung siguro nagpa-offset ng score ko. So sa akin, worth it siyang dayuhin. 4.7. Yay! Taas Depende din. sa kanila ko hayain ako. Joke lang. So ngayon naman, pumunta naman tayo sa District 3! Okay guys, ang sunod naman naming itatry is itong nasa District 3, Lomi House Tinurik dito sa Barangay Tinurik, Tanawan City, Batangas. Let's go! Ano siya? Yay! Actually, pares lang naman kami ng in-order. Hindi ko lang lasa ng Lomi ng Tanaw. First time mo ba? Kasi ko sa Tanaw kumain yung Lomi. Ako din bang first time po. Kung makareact, parang alam mo, super sarap. Saka sobrang daming laman. Ang pinaka gusto ko pa dito may atay. Di ba Lomi kasi walang atay? Ako naman di ako fan ng atay. Akin yan. Kamusta yung mga toppings? Sa tignan mo sa isa-isa. Masarap yung parang bilog. Meatball ba yun? Ito? Oo, parang. In fairness, ang sarap ng atay. Kaso, hindi siya malansa. May iba kasing mga atay na hindi ko bet. Na parang malansa. Ito, kung paano ginawan dito dito, parang steam na to. Kamusta yung noodle?
Sobrang sarap. Hindi, sabi ko hindi ko alam kung anong luto ginawa dun sa atay kasi hindi siya malansa. May mga natikman kasi akong atay dati na super parang malansay. Sabi yun talaga yung lasang sa may atay. Ito hindi siya nangaagaw ng eksena, parang ganun. Nasa form ata ng pagigisa din yun. Kung paano nalagay niya sa... Pagigisa o pag steam. Hindi ko lang sure kung ano, pero may mga nagpapatanggal talaga ng lansa. So, in just a few minutes, ito na yung akin. Wala, nilipad to. Hindi ako ganyan kababoy ha. Hindi, ito pa rin yung sa kanya. Buwan na kumain na. Catch up. So, meron tayong mga na-meet na friends dito. Mga taga dito lang din sila sa Tanawan. Ito sila. Hi! Ayan po, napaka-friendly ng mga taga Tanawan. SERI. Kasi sila po nag-subscribe na sila. And pati rin po sila. Salamat sa pag-subscribe. May pangkain na kami. Sila naman kalala nila yung idols. Grabe yun. Hi ka muna dito, Ad. Dahil may nagpapapicture, stream gunita. Okay, it's time to rate District 3's Lomi House Tinurik. So yung una natin is Lasa Level. Ano naman ang rating mo? Sa Lasa Level, ang rating ko ay 5. Kasi super, talaga, pagkasubo parang wow talaga, the best talaga. Ako naman, feeling ko 4.5. There, pero naghahanap ako ng parang oomph sa, antag dito? Sabaw, hindi sabaw yun eh. Yung parang lasang egg na may umami. Nandun siya, pero parang kaya pa niyang gumanon. Gets mo? Pero hindi ko alam, pag ginanon pa nila ba, is magiging balance pa ba yung taste? Kasi balance naman yung taste niya. Okay, let's go to number 2 naman, yung sulit level. Sulit level, okay. Para sa akin, 5. 5. Kasi 110 double toppings na yun. 80 yung Lomi Special. Sobrang dami na nun. Sobrang dami. So, ang rating ko din naman is 5. Kasi the best naman sila sa presyo. 80. Sa inflation ngayon, 80. Tapos, nanalo pa sila. So, the best. Ang mura niya. For a winner, the best siya. Tapos, yung dami pa ng lohok sa double toppings is talaga namang mabubusog ka. Hindi ko na nga, munti ko na nga hindi maubo. So, sobrang dami. Okay, number 3 naman, Travel Feels. Okay. Yung place, sobrang ganda. Yung view is clouds, yung ganon. Pero ang pinaka na-amaze ako, yung papunta dito. Meron tayo kaninang bundok na sobrang Nadaanan. ganda, sobrang ganda. So, ibig sabihin, pwede ka rin tumigil doon para kung gusto mo mag-picture-picture, ganyan. Ang ganda ng background. Instagramable? Ang rating ko is siguro mga 4.8. Ako sa akin, feeling ko 4.6. Kasi bakit? Ang kulang nila lang is parking. Ay, kasali ba yun doon? Oo, basta travel feels. Papalitan ko yung rating ko kasi kasali pala yung parking and everything. So, okay naman, may parking naman dito. Pero paano pag yung kunwari madaming tao talaga? Ganyan? Kami gusto namin mag-aya dito ng parang sandamakmak. So, for me, ang magiging rate ko from 4.8, ay gagawin ko na siyang 4.5. Sige, dahil tinaasan mo yun sa'yo, binabaan mo yun sa'yo, bababaan ko rin yung akin. Okay. Kasi baka masabi, mas mataas yung akin. Pataasan ba 4.4. to? Hindi, dapat ako yung mataas standard. Dahil kulang lang siya sa parking pag nagdala kami ng madami pang kasama. Number 4 naman is Pinoy Pride or yung uniqueness niya. Ako is 4. Siguro yung Lomi is very Batangas na eh. Ay hindi, siguro mga ako pala. 4.4. Iba yung lasa ng Loming Tanawan. Iba-iba yung mga Lomi kung natikman na. And so far, iba-iba sila ng lasa. May something na may magdi-differentiate. Hindi ko alam kung paano i-differentiate. Pero yung lasa nung parang pagka-umami niya, iba-iba per area. Sa akin naman 4.5. Ang pinaka nagustuhan ko dito is yung pagkakaluto ng atay. Yung hindi balansa. Oo, kasi hindi ako fan ng atay. Kasi may iba akong Lomi na tikman na talagang pag kinain mo yung atay, talagang Parang kumain ng tao. gago. Charis. Parang inagaw na niya yung yung lasa ba ng kabuuan ng Lomi. Ito hindi parang lang siya, dagdag texture lang. Yeah. Parang ganun. Okay, ang number 5 naman is balik-balik factor. So, kung babalikan ba namin to? Number 5 to. Una sa lahat, malapit sa atin. Pag gusto natin ng Loming Batangas, ito yung una nating may isip kasi sobrang accessible nito sa SLEX. Ang lapit lang sa exit ng Tanawan exit. Kaya nga pag-exit mo dito na agad, Oo. nagulat ako dito. Once na matapos yung renovation ng SLEX, tas wala ng traffic, ganyan, sobrang accessible nito. Sobrang lapit sa exit. Ako babalik-balikan ko rin, siguro mga ako dito. 4.8. Kasi, una masarap yung Lomi. Pangalawa, malaki yung area. Madami kayong pwedeng upuan. Pangatlo, maaliwalas. Accessible kung mga taga Manila kayo. The best siya. So, let's go naman sa District 4.
Okay, so ngayon naman pupunta tayo sa District 4, Yes. Salcedo's Lomi House sa Barangay Bagong Pook, Rosario, Batangas. Yes. Kaya eto na, let's go, Let's try na go! natin. Very fast. Okay. Meron siyang oh my gosh, chicharon bulaklak. Pugo. And yung noodles nila. Iba siya Excited na ako. Taste test na ako. Sarap. Sobrang sarap. Ako naman, titikman ko muna siya ng walang toyo para malaman natin yung pinakalasa niya. May Yung sweet and base. smell siya na iba. Masarap. Grabe yung chicharon bulaklak ate. Kaya tayo din siya. Ngayon, tikman naman natin siya na may toyo. Ang sarap din niya kahit wala pang seasonings. Ingat lang tayo sa matitigas na bagay dahil baka mabasag. Hindi siya matigas. Para siya natutunaw na kataba. Okay guys, so ngayon naman, it's time to rate ang Salcedo's Lomi Lomi House House. ng District 4. Okay, dito tayo sa una. Lasa level. Para sa akin, number 5 to. Five, Number seven. 5 to. 5 stars to. Iba talaga yung nyo kanina. Yung aroma, tapos yung lasa talaga, yung mga lahok parang hindi lang nilagay basta-basta doon. May siya, may basta perfect siya. May oomph, for me. yung sinasabi Masarap. mo. Oo, may oomph siya. Hindi, tsaka din first time pumakita ng Lomi na may pugo. Tsaka makatikim. Ako naman, feeling ko, ibibigay ko sa kanila ay tumataginting na 4.5! Inaasan ko siya dahil ang sarap ng mga lahok. Pero ang nakapagpaano lang sa akin, siguro dapat magiging 4.8 siya. For me is yung labnaw nung Lomi. Ay, nung sabaw ng Lomi. So gusto ko kasi yung super lapot talaga, yung parang di mo na masandok. yung parang sipon. Mas malapot pa sa sipon is mas the best for me. Darak. Oo, yung pag ako Dahak. kalaghara. Pag nilalagay mo yung toyo, Alam mo, food vlog to, pero nagiging baboy. oo nga eh. Go, So, go, go. gusto ko kasi pag ako naglalagay ng toyo, ako yung magpapalabnaw dun sa sabaw. Kasi dadami pa yung sabaw nun eh, pagka nilagyan mo ng toyo. Eh sila, parang, sige, tayo na magpadami ng sabaw. Parang dinisayda na nila. Joke lang. Hindi, pero kasi baka yun yung way nila. Baka yun naman talaga away din ng Rosario. Baka ganun kalapot lang yung gusto ng Rosario. So, yun lang. Pero super sarap yung lahok dahil yung kikiam, yung taba ng baboy, Chicharon bulaklak. chicharon bulaklak, at saka yung chicharon na na pinirito na malambot yung laman pero crispy sa labas. Doon naman tayo sa pangalawa, sulit factor. Worth it ba yung presyo? Ganon. Sa akin, 5. Kasi 110, double toppings na rin siya. Tapos ang daming ang lahok. Parang ilan yung pugo, ilan yung chicharong bulaklak. Sobrang sulit. Siguro sa akin, bibigyan ko sila ng tumataginting na 4.8! Feeling ko na kulangan lang ako sa lahok. Ng kikiam, gusto Abusado ko pa ka, kasi. Ang tawag sa iyo ay abusado. Ay, ako ay mapanlamang. Ano? Baka sabihin naman nila, si Sir, nahingi pa talaga Talaga nagpaparinig ba Hindi, pero feeling ko naman, sakto lang din siya. Kaya nga 4.8 yung score ko. So, sa dami, at saka, medyo mahal yung ingredients sila. Oo. Okay, number 3 naman, travel feels. Siguro para sa akin, mga mga 4.8. Yung view natin, papunta dito talaga. Nung dumaan tayo sa bayan ng Ibaan, parang ang kalma-kalmado nung... Oo, yung parang Bayan luma. na yun, Tapos, ganon. ang sarap-sarap, ang tahimik ng lugar. Oo. Pinakalugar ng Salcedo's Lomi House. Ang ganda din. In Mm-mm. fairness, ang Super. linis ng loob. Yung sa mga table, at saka ang aliwalas. Aliwalas. Ang ganun. Parang ang sarap talaga kumain. Ganun yung Nakakatawa din yung mga staff. Ang babait din. Ako naman feeling ko bibigyan ko sila ng 4.7. Yung parking nila is nasa gasolinahan. Siguro maganda kung meron silang sariling parking na pwede kang maghakot na maraming kakilala mo na sure kayo may mapaparkingan. Kasi ang laki ng place, pwede pa kayong mag-invite talaga nun ng mga 30 plus to 50, ganun. Tapos ang maganda doon, pwede ka mag-dine in sa loob. Hmm? Tapos, Sa loob hindi naman sa loob,
sa loob, Ah, pero may alfresco. alfresco. Parang ganyan yung ibig sabihin. Pwede mo dine in sa loob at mag-dine out Sa labas. Tsaka, yung ano din, yung ambience ng place, siya ay talaga namang napakaaliwalas. Pinunta lang kasi nating oras talaga is lunchtime. Kaya Lunchtime. medyo mainit siya sa pakiramdam. Next naman is Pinoy pride or uniqueness. Sa akin, 5. Sa akin, 5 din. 5 to. Eh, nga sinasabi ko, yung aroma niya, first time kong may maamoy na ganong lomi. Tapos, ano nga, yun, yung pugo. First time ko maka-experience ng pugo sa lomi. Ako kaya naman nabigyan ko sila ng 5 dito is gawa nung lasa nung mga lahok nila. So bukod sa lomi kasi ang kino-consider ko din is yung mga toppings. Ang sarap ng mga parang, di ko alam kung meatballs ba yun o kung ano man. Pero yung mga parang kikiam, tapos yung taba ng baboy na pinarito na may taba na napakalambot sa loob. Sobrang Oo, sarap nun. grabe. Ayun yung parang, tsaka masarap yung timpla niya. That's 5 for me. Ayun yung mga gusto ko. May sariling timpla. Hindi nabili sa market, tinimpla. Number 5, balik-balik factor. Siguro sa akin, ano to, mga 4.7. Babalikan, oo. And pag nag-beach tayo sa San Juan, maaalala natin sila. Kasi malapit sila sa San Juan. Lapit, oo. Pwede mo talaga silang... Stop overrun. Stop overrun. Yeah, ako naman feeling ko 4.4 muna ngayon. Kasi How about mamaya? from sa perspective ng mga galing o dadayo from Manila. So yung traffic kasi sa SLEX, di ba yun nasabi mo? Nagko-congest pa yung traffic dito sa may Start always. Star Tollway. So mahirap siyang balik-balikan sa ngayon. Pero feeling ko i-recommend ko pa din siyang puntahan sa ating mga tropa, kapamilya, kapatid at Kapuso. Okay, so ngayon naman, pumunta naman tayo sa District 5. Let's go! District 5. Let's go! Okay guys, andito naman tayo ngayon sa District 5 sa Lumian sa Garahe, Condelabac, Batangas City. Let's go! Thank you po. Salamat po. I love it. Alright, so let's start. Ang sarap ito. Okay, tikman muna natin ng walang toyo. Tignan mo. Kita nyo yan yung gato kalapot. Ang sarap po. Ang sarap. Grabe yung lapot niya. Ayun yung gusto ko. Yung mga ganito ah. Ang comment ko lang sa kanya dito ngayon, hindi siya masyado mainit. And then, mga ingredients. So, si atay, chicharon, hindi ko alam kung ano to. Pero parang Pork. tabaron. Tapos may ganito rin sila. Yung pritong meatball, sila din gumawa niyan. So, dami ng papapicture. Stream nila po. Ganita. Hanggang kailan naasa? Hanggang kailan magdurusa? Hanggang kailan? Okay, so ayan, natapos na tayong kumain sa Lumian sa Garahe. Gagrade na natin tong District 5 winner. So, una natin gagrade is yung lasa level naman ng Lomi. Bibigyan ko siya ng 4.8. Wow, ang taas naman! Yung lapot ng lomi nandun, just the best, no? Sobrang lapot. Yung tipong kahit supsupin mong ganon, gaganon talaga siya. Ganon. Kagata, tapos may ganito din. Hindi. Ay, hindi Walang ba? sipon. Ang hindi ko nagustuhan talaga is yung chicharon. Ayun yung nagpa-offset sa'yo ng Oo, yun grade. yung nagpatanggal sa akin ng 0.2. Yes, which is okay lang naman. Can be improved. Improved? Ako naman ang ibibigay ko is tumataginting na 4.8! Nagkaparas tayo! Reason being is gawa ng sabaw ng lomi na super lapot. May certain umami siya na hahanap-hanapin mo and yung lasa ng parang eggy taste dun sa Oo nga, yun. sa lomi is Eggy taste. prominent siya dun sa sabaw, which I like. Like what the 2, sulit factor. Magkano ba siya pala? 120. 4.3. Yay! 4.3. Kasi medyo nasa higher end siya. Medyo mahal siya. And medyo konti lang yung lahok. So nabitin ako dun sa atay. Pero so far, napakarami ng noodles niya. So talaga mabubusog ka talaga. Talagang aapaw na yung ganon. Kaya na nga, siguro binawi na lang nila sa noodles. Siguro nag-expect lang ako na mas madami lahok for a 120 pesos na lomi. Pero so far, the best naman yung lasa niya. Kaya parang,
ano Okay din na siya. Bawi na Oo. din. 4.7. Hindi siya ganun kadami yung lahok for double toppings. For me, in my opinion lang naman. To be fair, meron silang special din siya pero 70 pesos. So ganun. siya yung the best naman siguro pag yung talaga super nagbabudget ka. Okay, number 3 naman, travel feels. Masasabi ko dito 5. Papunta dun sa mismong place, sobrrang ganda na nadaanan. Oo naman, grabe. Grabe, sobrang Ang ganda. scenic ng view. Ang grade ko din sa travel feels is 5.0 because I love it. I love the parking. May parking sila. May parking sila, guys. Although, meron Iba- lang siyang 20 pesos 20 pesos na bayad. Pero okay na yun. And babait naman si kuya nagpapaano, Parking. pa-parking. And also, yung loob nila is napakalaki. So, kaya mo mag-ayado ng mga at least 30. More pa nga ata kasi may first floor, second floor. Hindi ko alam kung pinapagamit din nila yun ha. Tapos napakalinis. Okay, number 4 naman is Pinoy pride or uniqueness. 4.4. 4.4. Kasi yung meatballs sila super sarap. Second yung atay. Pangatlo yung taba ng baboy. Yung baboy na something doon. So, ayun yung parang feeling kong nagpa-unique din sa kanila. May sarili silang lasa ng meatballs. Masarap din yung umami ng mga lahok nila. Okay, para sa akin naman ang rating ko 4.7. Kasi yung color din nung lomi iba. Pati yung peppery taste nung Ay, taba oo. yata yun. Number 5, balik-balik factor. 4.6. Babalikan ko rin yung meatballs nila. Ako ang rating ko naman dito is siguro mga 4.7. Ayun nga yung sinabi mo kanina, yung eggy taste niya. Nung sabaw, yeah. Oo, nung sabaw. Perfect match nung peppery na mga lahok. Sobrang balanced siya for me. Hindi ako masyado mahilig sa peppery na taste, diba? Pero na-balance naman nung sabaw, lomi, at yung lahok. And ngayon naman, pumunta naman tayo sa District 6. Six. The last district. Oh my God, I'm so excited. Okay, so ngayon nandito naman tayo sa Shai Shei sa District 6, Purok 4 EMB Unit 1, Inusduban, Lipa City, Batangas. Yes, I'm so excited. And kasama ulit natin si Kuya AJ. Let's go! Wow! Dami. So, ito naman, ang kanilang double toppings. Sobrang dami. Tikman natin yung wala munang toyo. Ang sarap ng umami din. Ang sarap. Fairness, may pugo siya. The best na tayo. Okay, so ngayon naman, i-rate natin ang District 6 na Shai Shei. Lasa level for me, 4.8. Sobrang sarap nung pagka-umami din nung sabaw nila. Super dami ng itlog kasi habang kinakain ko pa siya, siguro 2 itlog nilagay doon. Yung una yung paggisa sa lomi, yung pampalapot. So kasama siya ng kasava. Nilagyan pa siya ng itlog na para pampakapal pa. Kaya sobrang lapot. Tapos may mga nakikita ka pang egg whites. Ayun yun. And yun yung isa sa mga nagpapasarap sa lomi. And that's what I love about Shai Shei. Shai Shei. 4.5. Masarap siya. Short but sweet. 4.5. In my opinion lang naman to. Yung ginamit kasing paminta is durog. Yun yung tinatanong ko sa'yo kanina. Clarify mo yung paminta. Yung durog, ganyan. Hindi, yung paminta niya kasi very visible. Yung pamintang durog is yung mga medyo makakapal pa, pero durog siya. May pamintang buo, yung makakapal talaga, yung Bilog talaga. bilog talaga. Yung parang corn. Tapos yung isa naman is yung pino. Yung talagang super fine grade na sand. Parang ganun na yung level niya. So, yun yung mga hindi nakikita. Yung sulit factor, Sulit factor. 130, 130 yung double toppings. Pero yung special niya, 80. 80 pesos lang din. Okay, 5 to. Ito naman, OA talaga sa sobrang dami. Sa gulat ako dun sa double toppings. Kung alam ko lang na ganun yung serving nila ng double toppings, dun lang ako sa 80 pesos na Ako special din. lomi. Kasi yun yung sakto lang sa... At saka ang dami Ano na nung special nila, ha? Ayun nga, yun nga. Fairness. 5 din ako dyan. Okay. Kasi sobrang dami talaga. Tinake out na namin yung iba pang natira talaga. Oo, sobrang dami kasi. Para sa akin, 5. Sobrang sulit kasi sobrang daming toppings. Bukod sa masarap. Travel feel. Travel feels. Isang solid na 4.4.
Wow. I love it. Yung place nila is sakto lang yung laki. Isa pa is yung parking. Hindi rin siya okay sa umaga siguro kasi ano to highway. So dito nakaswerte lang talaga kami babait si Kuya Guard dito. Sabi sige dito na lang muna kayo mabilis. Pero gabi na rin kasi ngayon. Yes. So yun, if gusto nyo dito siguro kumain na galing kayong Maynila, pwede yan. Siguro mga gabi. 24 hours sila. Kaya gabi. Which is true. 4.4 din. Pagdating din sa parking, medyo mahirap din siya. Wala talaga siyang designated parking. Pang foot traffic din siya. No? Which is true din naman. Situated siya sa highway talaga. Pero yung papunta dito, given naman talaga na Maganda. anywhere naman kasi in Batangas is super Oo. Hindi mo aesthetic. pagkakaila talaga. 4.4, bukod sa 24 hours sila. Nakaka-excite naman puntahan. Yun lang, thank you. Pinoy Pride Uniqueness. 4.6. 4.6. Ang sarap nung ano nila, taba. Yung taba ng ano, yung tabaron, parang ganon. Taba na chicharon. Isa pa is masarap yung parang kwek-kwek. Ano sabi nila? Squid balls. Nagawa nila. And also yung sabaw nila na may double gisa, double egg. 4.7. Masarap din naman Masarap, talaga siya. At yes. sobrang daming toppings. 4.2. Bakit? Unique. Okay, last one is balik-balik factor. Balik-balik. Oh my God. 4.9. Malapit din siya sa exit sa Star Tollway. Accessible. So, ayun talagang i-recommend ko siya sa family and friends kasi accessible nga. Tumataginting na solid na 4.9. I love it. Kasi sobrang sarap ng sabaw. Ayun yung pinaka nagustuhan ko at pinaka tumatak. 4.8. Bukod sa masarap siya talagang kabalik-balik along the highway lang. So, Tapos na. In fairness, natapos na natin ang ating districts and super excited na ako kung malaman ko ano Sa yung final verdict. Oo, sa final verdict natin. Yes. At yun na, puntahan na natin ang final verdict kung saan meron pa kami mga konting i-discuss din Yes, doon. Nakala mo naman talaga yung mga master chef. Puntahan na natin yon. In fairness, ang sarap lahat ng loming Ay, oo napuntahan naman. natin. Sobrang sarap Grabe. naman yan. Kaya ngayon, wag na natin patagalin. I-discuss na natin kung ano yung mga gradong nakuha Yes. ng mga lumihan na to based on our taste buds. Ooh. Na para bang kala mo may mga master chef. Si Chef Pike at si Ansong Je. So, nag-rate kami individually, pero dito sa final verdict namin, pinagsama namin sila and dinivide lang din sa 2 para pumasok dun sa ating final verdict criteria. Yes. And also, yung mga guests natin na nakasama namin, nag-rate lang sila pero hindi na namin sinama yung scores nila sa final verdict. To be fair, oo, yes. doon sa ibang mga wala kaming kasama. So, out of 25 ang scores nila dito, and ang District 1 Kimianes Lomi House ay nakakuha ng score na Tumataginting na 23.95! Woo! Pumunta naman tayo sa District 2, yung Joe Boys Lomi House. Tumataginting ang score niya na 23.75! I love it! Fantastic! District 3 Lomi House Tinurik. 23.55! District 4 Salcedo's Lomi House. 23.95! District 5 Lumian sa Garahe. 23.5! At ang ating last district, District 6 Shai Shay. Na hindi magpapatalo na nakakuha ng 23.6! I love it! Ang nakuha ng ating mga Lomi houses ay above 21. Dapat i-add nyo na sa bucket list nyo talaga. Bucket Once na list. pumunta kayo ng Batangas, gusto nyo mag-try ng Lumian, ganyan. So yung mga Lomian na yon ay talaga namang masasarap talaga. Sa kanilang lahat, walang itulak kabigin. At masasarap, puntahan nyo na. So pinagkakatalunan lang talaga nila is yung layo from Manila. So, depende na talaga yan kung nasa ang Part lugar kayo. kayo ng Batangas na pupunta. Kasi minsan, pwede kayo ang daming beaches sa Batangas. Siyempre, gusto namin magpasalamat sa Balisong Channel kasi nagka-content kami. At yun nga, salamat din sa Balisong Channel sa pag-discover ng mga Lomian na yun. Kasi syempre before hindi naman sila kilala. Oo. And ngayon, Totoo. nabigyan sila ng exposure ng Balisong Channel, which is, ang ginagawa din namin is, ipapakalat pa din namin. Di ba? Kasi deserve. Oo, sobrang sasarap naman talaga ng lutong Batangas. And napakagigiliw ng mga Batanggenyo din. Which is kami din naman Batanggenyo, pero magigiliw pa rin sila kahit sino kayo dyan. Ayun lang guys, maraming salamat sa pagnood sa amin. And kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like, share, and subscribe! And kita-kits na lang tayo sa susunod na episode ng Extra!